Nako po, ito maganda kong pag-usapan po, mga kabida. Magandang reaksyonan po ito. Patakin nyo pinagigising ho tayo, mga Pilipino, ni Undersecretary Claire Castro po, mga kabida po. Kasi tutulog-tulog daw tayo eh. Kaya hindi ho natin nararamdaman at nakikita ho yung ginawa po ng Pangulo, para po sa sambayan ng Pilipino, mga kabida. E ang tanong kasi dyan, pero bang ginawa ang Pangulo? Okay? Nararamdaman ba natin yon? Itong si Undersecretary Claire Castro, alam niyo ba, mga kabida, nakakainsulto to sa atin, Nakakainsulto po sa mga Pilipino. Okay? Tayo pa ang pinagigising ho niya. Okay? Mulat po tayo sa katotohanan po, mga kabida, Na wala hong nangyari. Okay? Sa almost 4 years o 5 years ba? Ng pamumuno po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Eto, babasahin ko muna, Ito yung post po ng Batas PH. Alright? Ang sabi po dito, gumising sa katotohanan. Yun yung titulo po nila, mga kabida. Palace Press Officer Attorney Claire Castro ended her press briefing on Wednesday. Kahapon po ito, mga kabida, July 1, 2026. With a message urging Filipinos to remain vigilant and seek the truth. Okay? Ang sabi po niya, ang bagong Pilipino ay hindi tutulog-tulog sa katotohanan. Gumising na po kayo. Uy! Gumising na raw tayo, mga kabida, po. Okay? Ang problema lang kasi, maganda kasi yung propaganda po ng administrasyon. Alright? Kung nakikinig ka at hindi mo pinapansin po yung paligid po ninyo, okay? At nakikinig ka lang talaga, kay Undersecretary Claire Castro, mga kabida, makukuha talaga niya yung loob mo. Alright? Pero kung vigilant ka masyado, tanungin po natin yung mga magsasaka, mga kabida, kumusta na po sila? Okay? Umangat ba kanilang buhay? Okay, may pagbabago ba sa kanilang buhay sa ilalim po ng Marcos administration? Okay, tanungin lang natin sila. Wag ho nating, hindi ko sinasabi po na bumagsak yung kanilang level po ng kanilang pamumuhay po, mga kabida. Tanungin lang natin sila. Tanungin lang natin sila, Yung mga mangingisda po. Tanungin po natin yung mga mangingisda, kumusta yung kanilang hanap buhay po at pamumuhay. Okay? Yung mga empleyado, mga ordinaryong empleyado po. Yung mga naglalako po, mga kabida, Yung mga ambulant vendors. Kumustahin po natin sila, kumusta po yung kanilang paninda, mga kabida. Ganun lang po kasimple. Okay? Kung ang sagot po nila ay medyo improving, okay. May ginagawa po ang Pangulo, mga kabida. Kung ang sagot po ng mga magsasaka, improving po ang aming pamumuhay, very good. May ginagawa po ang Pangulo, Same with mangingisda, yung mga ambulant vendors, okay? Yung mga naglalako po, mga kabida, mga empleyado. Kung ganun din yung kanilang sagot, well, it's good. Maganda po ang ginagawa po ng Pangulo, mga kabida. Pero bakit po bumagsak po ang performance rating po ng Pangulo, mga kabida? Diba? Dalawang surveys, okay, ang nagdaan po, mga kabida. Ang pinaka-latest po, bumagsak po sa pinakamababa po, mga kabida. Yung performance at trust ratings po ng Pangulo, po. Okay, ito ba yung sinasabi po ni Undersecretary Claire Castro, mga kabida, meron pong ginagawa ang Pangulo. Okay, gumising na po tayo sa katotohanan. Oh, di ba? Wala hong pwedeng magsabi po, mga kabida, kung meron bang pagbabago ang buhay natin, okay, ng mga Pilipino, kundi ang mga Pilipino mismo, hindi po ang gobyerno. Okay? Sa tingin po ng gobyerno, meron po silang ginawa. Ang tanong dyan, mga kabida, kung nararamdaman ba ng taong bayan yung ginagawa po ng gobyerno. Okay? Granting for the sake of argument, meron pong ginawa si Pangulong Marcos. Okay? Nararamdaman ba yan ng karamihan po ng mga Pilipino? Kasi kung nararamdaman yan, mga kabida, yung mga magagandang ginawa ng Pangulo, mga kabida,
sana tumaas yung kanyang approval ratings, yung kanyang performance ratings po, mga kabida. Di bali na lang po yung trust. Dito na lang sa performance at saka satisfaction rating po, mga kabida. Po. Okay? Bakit bagsak po? Okay? Ibig sabihin, mga kabida, hindi po nila nararamdaman. Okay? Yung sinasabi po ni Undersecretary Claire Castro na may ginagawa ang Pangulo, para sa bayan po ang ginagawa ng Pangulo, mga kabida. Tama ang ginawa ng Pangulo, po. Di ba yun yung palagi pong sinasabi po ni Yusek Claire? Na tama po ang ginagawa ng Pangulo, masipag ang Pangulo, nagtatrabaho ang Pangulo, walang tulugan po, okay? Na nagtatrabaho po ang Pangulo, mga kabida, po. O nasaan na yung ginawa ng Pangulo? Di ba? Do you think itong mga nagrarally ngayon, dyan po sa EDSA, mga kabida, magrarally yan sila? Pupunta yan sila dyan sa EDSA? Okay? Kung tutuusin po yung mga tao na yan, may mga sariling buhay May sariling mga trabaho yan, mga kabida. Okay? Yung kanilang kapital lang dyan, mga kabida, is pananampalataya lang po Do you think isasakripisyo po nila yung kanilang hanap buhay para sa kanilang pamilya for 1 and 2, 3 days? Para lang po magrarally dyan kung wala hong kabuluhan yung kanilang ginagawa. Hindi po nila yan isasakripisyo po, mga kabida po. Okay? That means, andyan po sila, mga kabida, dahil meron po silang tinatayuan. Meron po silang pinanindigan po, mga kabida, na gusto ko nilang ipaabot po sa gobyernong ito. Okay? Sasabihin po nila sa gobyernong ito, we are not satisfied. Okay? Hindi po kami kontento sa ginagawa ng administrasyong ito. Yun yung gusto ko nilang ipaabot. Okay? So, alam nyo, medyo hindi ko nagustuhan itong sinabi po ni Yusek Claire, tayo pa po ang pinagigising po niya. Baka ang Marcos administration ang dapat gumising, mga kabida, Na tayo po ay napabayaan na po Okay? Ang problema lang kasi, nakafocus po ang gobyerno sa politika, mga kabida. Nakafocus po ang gobyerno dito ho sa paghahabol sa mga kalaban po sa politika, ng mga namumuno po sa atin. 'Di ba? Mas binigyan po nila ng pansin Ito hong paano ho pabagsakin ang kalaban po nila, mga kabida. Paano ho madiin sa kaso yung mga kalaban po nila, mga kabida po. 'Di ba? Yung basic, yung mga karaniwan ho na kailangan po ng taong bayan, mga kabida po. Just like, ito hong pag-address po ng pagmahal ng mga pangunahing bilihin po natin. Mga kapitan po. Yung pagtaas po ng presyo po ng mga pangunahing bilihin, Yung kawalan po ng oportunidad po sa trabaho. Okay? Kaya yung iba po, mga kabida, umalis po ng bansa, At doon na lang po nagtatrabaho po sa ibang bansa. Kasi walang oportunidad po dito, mga kabida. Okay? Yung iba nga graduate po, may degree. Pero ang ginagawa po, mga kabida, diba, naglalako. Ang iba dyan, nagtitindera po, mga kabida, sa isang department store. Hindi naman minamaliit ko po, mga kabida, yung pagiging tindera, pero hindi ho angkop dun ho sa kanyang natapos Yung iba dyan, mga kabida, teacher yung natapos. Nurse. Okay? Yung iba, may titulo po, mga kabida. Pero wala ho silang trabaho na angkop dun ho sa kanilang kurso, at dun ho sa kanilang natapos because kulang po yung oportunidad, mga kabida. So, in-address ba yan ng kasalukuyang gobyerno? Di ba? Eto pa. Ito yung pinaka-hot na hot ngayon. Ito yung issue po ng corruption. Okay, sino po yung nakukulong dyan, mga kabida, ng mga malalaking isda? Okay, Diskaya? Hindi yun. Hindi ho maituturing na malaking isda yon, mga kabida. Ang mga malalaking isda yung mga politiko,
Jingo Estrada, kalyado po ng mga Duterte yan. Kalaban po ng Marcos administration. Di ba? Ang gusto po natin, meron pong mananagot po mga kabida. Kasi hoda man po yan. Kamag-anak ba yan? Kalyado ba yan? Ano? Ng kasalukuy administrasyon? Ano? Mga kabida. Eh, wala pa eh. Hanggang PI pa lang ngayon. Preliminary investigation po, ano? Hindi pa po hinog. Hilaw na hilaw pa po, ano? Mga kabida. Kailan ba yan mahinog, ano? Yung iniimbestigahan po ngayon, ano? Ng mga politiko na kalyado po ng kasalukuyan administrasyon. Sila ang nauuna dito mga kabida, yung mga kalaban po eh. Kaya nga, inakusahan po itong ombudsman na selective justice. Okay? Dahil ang karamihan po sa mga iniimbestigahan at nakulong, sinampahan ng kaso, yung mga kalaban po sa politika eh. Okay? Mga kalaban po sa kasalukuyang administrasyon, ano? Mga kabida, ano po? Ngayon, tatanong ko sa inyo, meron bang iniimbestigahan po itong ombudsman na mga kaalyado po ng kasalukuyang administrasyon diyan po sa Senado, mga kabida? Diba? Meron ba? Tanungin po natin yung mga nagbabagaling. Meron ba? Sino? Si Joel Villanueva, si Chis Escudero na nasa majority ngayon. Hindi yan siya taga-majority actually. Mula yan sa minority na lumipat lang po dyan, ano? Para hindi lang po makulong at hindi po makasuhan po, ano? Mga kabida na po. Di ba? So, yun lang po, ano? Medyo hindi ko lang gusto yung sinabi po ni Yussi Claire Castro na tayo pa po mga Pilipino ang pinagigising po niya. Okay? Na supposedly, sila po ang dapat gumising. Kasi tayo po ay mulat na po, ano, makabida sa katotohanan. Alright? Okay? Yung indikasyon lang po, yung trust rating, performance rating, satisfaction rating, ano, ng Pangulo, yun yung manifestation po makabida. Okay? And that ratings, makabida, speak themselves. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano, makabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo makabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.